At ang pangalawang kandidato sa pagkasenador na makakapanayam natin ngayong umaga mula sa Makabayan Coalition ng Mamamayan o Makabayan, si Bayan Muna Party List Representative Teddy Casino. Good morning. Morning, Cara. Morning, Congressman Casino. Magandang umaga po sa mga nanonood. Alright. Kayo po ang itinuturing na isa sa mga pinakamahirap ng mga kongresista. Saan po kayo kumukuha ng pondo para sa inyong kampanya? Well, syempre, yung sweldo natin, dyan na natin nilalaan. Hindi po masyadong malaki rin yun. Tama-tama lang yun. Pero malaking, ang kagandahan ho sa grupo namin, malawak yung aming grassroots sa baba. Kaya karamihan ng mga tumutulong, puro volunteers talaga, hindi naman umaasa na sila ay sesweldohan. Kaya malaking tipid yung aking kampanya. No? Kapag ako ay pupunta sa isang lugar, hindi na kailangan mag-hotel, may matitirahan naman. So yung ganong klaseng pagtitipid, malaking bagay. No? At syempre, hindi katulad ng ibang kandidato, by this time, gumagastos na ng bilyon-bilyon sa kanilang So magkano TV na ads. nagagastos ninyo? Tayo, hindi pa umaabot sa ganon. No? Hindi ko pa ako nasusuma, pero wala pa siguro kulang-kulang mga 1 million karamihan dyan sa pamasahe sa aming pag-iikot. Okay. Kung tumatakbo kayo sa ilalim ng Makabayan Coalition, pero I understand, kasama rin dun sa ticket ninyo sina Senator Loren Legarda, Chis Escudero, Cynthia Villar, Coco Pimentel. Bakit sila kasama? Ginagamit nyo rin ba yung makinarya nila? Kaya sila kasama sa ticket ninyo? Well, hindi. Ang mga ito ay matagal na naming nakasama. Sa maraming mga advokasya, mga issues, mula sa paglaban sa pagtaas ng presyo, yung paglaban sa corruption, pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa. And we feel na malaking bagay kung sila ay mapupunta sa Senado. No? At yung aming plataforma, yung aming agenda ay maisusulong din nila. No, that's pero why, may tulungan ba as far as machinery is concerned? Yan ang pinag-uusapan pa dahil alam naman natin, bahagi din sila ng mga major coalitions. Hindi pa namin alam kung ano yung itatakda sa kanilang ground rules. Pero ang usapan namin, at least sa plataforma, sa mga advokasya, magtutulungan kami. Okay. And then siguro paminsan-minsan may mga pagsasamahan kaming mga aktibidad. Okay, let's talk about the Villars. Cynthia Villar is running. And may ugnayan din kayo kay Senator Manny Villar. Alam naman natin na yung Bayan Muna and the organizations that you belong to, anti-capitalist in a way. And we know that the Villars are capitalists. Paano ba yung naging ugnayan dito? Wala bang conflict doon? Well, gusto ko lang linawin na hindi kami anti-capitalist. No? Ang ayaw natin yung mapagsamantala. No? Yung hindi sumusunod sa minimum wage, hindi nagbabayad ng SSS, ginagawang kontraktual lahat ng mga manggagawa. And sa nakita naman namin sa mga Villars, no? Alam naman natin ang background ni Sir Manny, nanggaling din siya sa mahirap. No? At bagamat meron siyang empire ngayon, hindi yan dapat masamain. Ano? At ang pinag-uusapan naman natin at pinagsasamahan yung plataforma. At sa nakita namin, ang na-appreciate namin as a business-man kay Manny Villar, yung kanyang pagiging makabayan. At wala itong conflict with the principles? Wala. Ang kanyang pagiging makabayan, yung kapag nag-uusap kami, ang ini-stress niya palagi, dapat ang unahin nating i-build up yung mga lokal nating negosyo. Okay. Hindi yung mga foreign investments, yung mga imported products. Yung Buy Filipino and Build Filipino industries, yun ang nakikita naming strength. Of course, kay Ma'am Cynthia, yung social entrepreneurship niya malaking bagay. Okay. Ang Bayan Muna at kayo mismo, yun nga, binabansagang makakaliwa. Okay. At isa sa mga batiko sa inyo ay yung ugnayan daw ninyo with underground groups like the New People's Army, the CPP. Ano po talaga ang ugnayan ng Bayan Muna or ikaw in particular with these groups? Well, ang tradisyon ho ng Bayan Muna, talagang kung babalikan pa natin nung panahon ng diktadura, talagang lahat naman kami tinaguri ang kaliwa, no? At tinaguri ang rebelde. Pero iba na ang panahon ngayon. Ang Bayan Muna, nasa Kongreso mula 2001. We have topped the party list elections. Marami ng batas na kaming naipasa. Kaya nasa larangan na kami ng parliamentary So you do not support what the CPP and the NPA as espouse right now? Yung pagdating sa prinsipyo, halimbawa, yung usapin ng kailangang tunay na reformang agraryo sa magsasaka, pareho siguro kami ng paniniwala dyan. Pero saan kayo nagkakaiba? Doon sa paraan. Siyempre, ang mga kapatid natin sa bundok, armado yung kanilang paraan. Kami, hindi kami bahagi noon. No? Ang larangan namin ay dito sa parliamentary struggle to push for reforms.
At tingin ko, mahalagang distinction yan. Kasi ang nagiging problema namin minsan, hindi na pinag-iiba eh. Porket pinaglalaban mo yung mga issue ng mamamayan, ang tawag sa'yo rebelde na. Porket binabatikos mo ang pamahalaan, ang tingin sa'yo masama. Yun ang gusto rin namin baguhin, no? And we think ang Senado ang isang larangan na kailangan may ibang boses din eh. Hindi pwedeng puro yes ng yes, puro pro. Okay. Alright. Sige, isang question na lang. Maikli lang siguro daw ang sagot mo dito. May away ba talaga ang akbayan at saka ang bayan muna, lalo pat pareho naman kayong sumusuporta sa FOI bill? Siyempre sa eleksyon, isa lang naman ang pinaglalabanan sa party list. So definitely kami ay magkaribal. Pero marami pang ibang usapin in terms of platforms and principles na hindi kami nagkakasundo. At yan ay bahagi naman ng demokrasya natin. Talagang may pagkakaiba. Alright. Dumating na tayo dun sa mga questions na medyo light. Okay. Ito yung mas mahirap na tanong. Oo. Congressman Casino, kailan ka huling umiyak at bakit? Noong isang linggo, nanood ako ng Les Miserables. Naiyak ka doon? Naiyak kami mag-asawa. Alright. 2 beses pa. Anong isang ugali na pinaka-kinaiinisan mo? Yung hindi nakikinig. Kasi minsan ako rin ganon. At alam ko, naiinis ang tao sa akin. Pero yun, yung para bang hindi nakikinig. When was the last time you lied, if ever you lied? Last time I lied, alam mo, High school? Hindi naman. Hindi naman. Nagsisinungaling naman tayo paminsan-minsan. Isang linggo may nagtanong sa akin, kumain ka na ba? Sabi ko, kumain na ako, pero hindi pa ako kumain. Okay. Kung papayuhan mo ang iyong sarili, anong magiging advice mo sa sarili mo? Maging mas matatag, no? At mag-exercise. Okay. Last question. Kung may babaguhin ka sa iyong physical na kaanyuan, meron ba? Siguro yung tiyan ko. Medyo, alam mo, pag 40 mahigit ka na, lumalaki na eh. Kailangan workout. Okay. Maraming salamat. Makakapag-exercise ka sa kampanya. Thank you very much. Maraming salamat. Bayan Muna Party List Representative, Teddy Casino.